Morris POV. Mahal, tawag sa akin ni Arcus habang nagmamaneho siya. Yes po. Hindi ko na kaya, sagot niya sa akin. Ang alin? Ang alin ang hindi mo na kaya? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Bakit ba kasi ang sarap ng legs mo? Tanong niya sa akin ay kinugulat ko. Ang usapan pa naman naming dalawa ay pagka-uwi pa sa bahay pero mukhang nagbagong gusto niya. At kitang-kita naman sa short na nagtatago doon. Napatingin ako sa legs ko at nakataas palang dress ko kaya na-expose sa kanyang legs ko. Akmang ibababa kong dress ko pero biglang napahawak siya sa legs ko. Kung hindi pwede pahawak na lang. Sabi niya sa akin na para bang nahihirapan sa pagpipigil. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Pero ayaw ko naman na maging malungkot siya kaya naman. Mahal, stop the car. Nakangising utos ko sa kanya. Mahal, ako na mismo humalik sa kanya. Kaagad naman niya na-gets ang ibig kong sabihin kaya naman itinabi na niya ang kotse. Bigla niya akong binuhat at pinaupo niya ako sa kandungan niya. Nagkatinginan kaming dalawa. I love you, malambing na sabi niya sa akin. I love you too, mahal ko. Sabi ko rin sa kanya. Parang naubos ang lakas ko dahil napayakap na lang ako sa kanya pagkatapos ng mainit naming tagpo. I love you, mahal ko, bulong niya sa akin. Hinalikan ko siya sa leeg bilang tugon sa sinasabi niya. Masarap talaga sa pandinig lalo na kapag paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako. Kung noon ay takot siya na sabihin ng salitang ito, pero ngayon naman ay palagi ko na itong naririnig mula sa kanya. One round is not enough for me, mahal. Bulong niya. Alam ko. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Are you ready for round 2? Nakangisi na tanong niya sa akin. Always ready pero bahala ka na. Sagot ko sa kanya, ngumiti siya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Lumipat kaming dalawa sa backseat at dito siya nagsimula sa round 2 na sinasabi niya. Ang buong akala ko'y kontento na siya pero binuhat niya ako bigla palabas sa sasakyan. What the heck? Tanong ko sa kanya. Tumawa lang siya sa akin. Baka may makakita sa atin. Oh my gosh, Arcus, stop it! Sabi ko sa kanya. Walang maglalakas loob na dumaan dito, sagot niya sa akin. Siguraduhin mo. Relax, mahal ko. Let's enjoy this moment. Sabi niya sa akin at pinatalikod niya ako sa kanya. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na inaangkin niya sa posisyong nais niya. Hindi lang namin ginawa dito sa likod ng kotse dahil ginawa rin namin sa hood ng sasakyan niya. Hindi ko talaga inaasahan na mahilig rin pala siya sa outdoor. Pero ganito pala yon. Exciting pala siyang gawin lalo na't kasama ko lalaking mahal ko. Uwi na tayo, baka mahamugan kayo ni baby. Sabi niya sa akin. Ngayon mo pa yung naisip? Natatawang sabi ko sa kanya dahil nakatatlong rounds din kami dito sa labas. Inayos na muna namin ang sarili namin bago kami tuluyang umuwi. Ilang metro na lang pala ang layo namin sa bahay. Pero okay lang dahil natupad na naman ang isa sa mga pantasya ni Arcus. Mukhang kailangan ko talagang ihanda ang sarili ko sa pagiging adventurous nitong fiancé ko. Binuhat niya ako paakyat sa silid namin at maingat na ibinaba sa kama namin. Good night, mahal ko. Bulong niya sa akin. Tanging tugon ko dahil inaantok na talaga ako. Kinabukasan ay late na akong nagising. Wala naman akong pasok ngayong umaga at mamayang hapon pa. Habang pababa ako ay kumot ang noo ko dahil may naririnig ako na sigaw mula sa labas. Mabilis akong bumaba at kitang-kita ko kung paano itinulak ni Jesusa si Manang. Huwag kang harang sa daan ko dahil katulong ka lang dito. Sigaw niya pa na talagang ikinainit ng ulo ko. Ano sabi mo? Katulong lang? Ang kapal ng mukha mong hamakin si Manang? Sigaw sa kanya at sinampal ko siya kaagad. Katulong naman talaga siya, kaya wala siyang karapatang pagbawalan akong pumasok dito. At bakit mo ko sinampal? Sigaw rin niya sa akin. Bawiin mo sinabi mo. Sigaw ko sa kanya at muli ko siyang sinampal. Katulong lang siya dito. Sigaw niya ulit. Katulong lang pala ha? Ihawag. Rinig ko na sigaw ni Manang pero huli na dahil. Sorry Manang, sabi ko sa kanya dahil bigla akong in-uppercut si Jesusa. Mabuti na lang dahil sinalo ito ng guard dito. Dahil kung hindi talagang sa semento talaga ang bagsak niya. Hindi ko talaga makontrol ang lakas ko kaya nakatulog siya. Sana lang talaga ay okay pang baba niya. Ate, pakitawagan po si Arcus. Sabi ko si isang kasambahay. Iha, hindi mo na siya dapat. Hindi ko hayaang malitin at hamakin lang niya kayo. Marangal ang trabaho niyo. Sinaktan pa niya kayo at wala siyang karapatan na manakit ng mga tao dito. At tama lang po na hindi niyo siya pinapasok dito, Manang. Saad ko sa kanya. Maraming salamat anak.
Sabi niya sa akin. Niyakap ko si Manang. May masakit po ba sa inyo? Parang naiyak na tanong ko dahil natumba siya kanina. Okay lang ako anak. Umiyak na sagot niya sa akin kahit pa nakita ko na may gasgas siya. Huwag na po kayong umiyak. Walang pwedeng manakit sa inyo. Hindi ko po yun hahayaan. Sabi ko sa kanya. Kahit ano pong mangyari, ay huwag niyo pong ipasok dito sa loob ng bahay ang babaeng yan. Pakilagay na lang po siya sa labas. Pakibantayan na rin po hanggang sa makarating si Arcus. Okay po ma'am. Sagot sa akin ni Kuyang Guard. Pasok na po tayo sa loob Manang. Kumain na po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Hindi pa iha. Hinintay kita dahil alam ko na nalulungkot ka kapag mag-isa. Sagot niya sa akin. Thank you po Manang. Sabi ko sa kanya. Ginamot ko na muna ang gasgas niya sa tuhod at siko bago kami kumain na dalawa. Habang ginagamot ko ay maraming sinabi sa akin si Manang. Marami siyang paalala lalo na't buntis ako. At tama naman ang lahat na sinabi niya. Minsan kasi, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Alam ko na kailangan ko mag-ingat dahil buntis ako pero hindi ko kaya lalo na't nakita ko siyang natumba. Are you okay? Pambungad na tanong sa akin ni Arcus nang pagdating niya. Okay lang ako. Sorry kung magiging problema mo to. Ayaw ko lang na sinasaktan at tinahamak niya si Manang. Sabi ko sa kanya. It's okay mahal ko, pero mag-ingat ka rin para safe kayo ni baby. Paalala niya sa akin. Opo, sorry po. Malambing na sabi ko sa kanya. Sige na, tapusin mo ng pagkain mo. Aayusin ko lang ito. Sabi niya sa akin. Okay po, malambing na sabi ko sa kanya. Lumabas siya dito sa dining area. Pinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko. Hinayaan ko na silang dalawa ni Jesusa. Malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Na kahit ahasin pa siya ni Jesusa, hindi niya ito papatulan. Gising na bang babaeng yon? Tanong ko sa isa naming kasambahay. Ginising po ni Gov. Binuhusan po niya ng tubig. Nakangiting sagot niya sa akin. Tubig? Opo, isang balde po. Sagot pa sa akin. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko pero gusto kong makita ang itsura ni Jesusa. Kaya naman tumayo ako at lumabas na muna. Paglabas ko ay basang-basa siya at galit na galit. Tapos bigla na lang umiyak kaya paratuloy siyang baliw. Ako na nga sinaktan ng babae mo, tapos ganito pang gagawin mo sa akin. Sigaw niya kay Arcus. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Kaya mas mabuti naman nahimik ka na lang. Dahil kapag ako talagang nabwisit na sa'yo, ay buburahin na lang kita sa mundong ito para matapos na ang kahibangan mo. Arcus, ano bang kailangan kong gawin para mawalang galit mo sa akin? Para hayaan mo ko na makasama kong anak ko. Ang anak mo. Ina pala ang tawag mo sa sarili mo. Sana naisip mo yan bago mo saktan ng anak ko. Si Ashley ang makakapagsabi kung gusto ka pa niyang maging ina. Kalmadong boses ni Arcus pero alam ko na galit siya. Paano ako gugustuhin ng anak mo kung kasama niya si Mori? Kung nilalasa na ni Mori ang, Hoy! Excuse me, wala akong ginagawa sa anak mo. Ang kapal naman ng mukha mo na pagbintangan ako. Naiinis na sabi ko dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hindi makisabat sa kanila. Mahal, calm down, sabi sa akin ni Arcus. Fake news kasi siya eh. Ang hilig niyang gumawa ng kwento, kahit siya naman talagang may kasalanan. Siniraan ka nga sa akin para daw iwan kita. Ang sabi niya sa akin na makakasira ako sa pagpapatakbo mo at naghihiganti ka lang sa akin. Eh hindi ka nga daw nag-I love you sa akin. Mahabang bulalas ko. Arcus, hindi ko yung sinabi. Wala akong sinabing ganyan. So, anong pinapalabas mo? Sinungaling ako? Eh kung patulugin kaya kita ulit. Nainis na bulalas ko. Sige, dahil ipapakulong na kita. Matapang na sabi niya sa akin. Paano mo ko ipapakulong kung tegi ka na? Pasalamat ka nga't pinatulog lang kita. Paano kung pinatulog na kita forever? Sabi ko sa kanya at nakita kong pagbabago ng kulay ng mukha niya. Ganyan nga, matakot ka sa akin. Natatawang sad ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa kanya. Akala niya yata'y matatakot niya ako sa pagbabanta niya. This is your last warning, Jesusa. Kapag pumunta ka pa dito o lumapit kay Mori at Ashley, ay hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Isipin mo sarili mo. Sa tingin mo ba ay tutulungan ka ng daddy mo kung kahihiyan lang ang dala mo sa pamilya niya? Pagbabanta ni Arcus sa kanya. Arcus, please, don't do this to me. Pangako wala akong gagawin kay Ashley. Gusto ko lang talaga siyang makasama. Gusto ko lang siyang makausap. Umiyak na sabi ni Jesus at bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ni Arcus. Tahimik lang na nakatingin si Arcus sa ex-wife niya
na ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa sa kanya hanggang sa nagsalita na siya ulit. Sige, hahayaan kitang makausap siya pero kasama kami. Biglang sabi ni Arcos na ikinagulat ko. At kapag ayaw kang kausapin ni Ashley, ay huwag mo siyang pilitin. Dahil once na pinilit mo siya, ay sa kulungan ng bagsak mo. Dagdag pa ni Arcos. Okay, salamat. Kailan ko siya pwedeng makausap? Sasabihan kita. Sabi ni Arcos at hinila na niya ako papasok sa loob ng bahay. Mahal, sigurado ka ba? Paano kung... Hindi rin ako sigurado pero pagbibigyan ko siya para tumigil na siya, mahal. Paano si Ashley? Paano kung ayaw niya? Malungkot na tanong ko sa kanya. Mahal, can you help me? Kausapin natin siya. Kung ayaw niya talaga ay hindi naman natin siya pipilitin. Sabi sa akin ni Arcos. Okay, kausapin natin siya. Kahit naman bali-baliktarin natin ang mundo ay mami pa rin niya si Susa. Kahit pa naging masama siya ay hindi naman natin pwedeng ipagkait sa kanya ang anak niya. Itong dahilan ko noon, mahal. Ayaw ko na magalit si Ashley sa kanya kaya tinago kong katotohanan sa panloloko ng mommy niya. At ipinakita sa anak ko na pwede pa rin kaming maging pamilya. Na may daddy pa rin siya kahit nahiwalay na kami ng mommy niya. Ayaw ko na magalit si Ashley kay Jesusa pero siya na kasi ang gumagawa ng dahilan para magalit ang anak namin sa kanya. Ang swerte ni Ashley dahil ikaw ang naging daddy niya. Maswerte ako dahil may Ashley at Maury sa buhay ko. Lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak, ipakiramdam ko. Ako ang pinakamaswerte sa lahat. Nakangiting sabi niya, niyakap ko siya at hinalikan naman niya ako sa noo. Alam ko na magiging mahirap ito sa amin pero kailangan rin namin itong gawin. Dahil kahit ako, ayaw ko nang nagtatanim ng galit si Ashley sa mommy niya. Dahil wala siya sa mundong ito kung wala si Jesusa. At na kay Jesusa na kung magbabago ba siya o hindi. Ang mahalaga ay sinubukan namin. Sinubukan namin siyang bigyan ng huling chance para kausapin ang anak niya. Gagawin namin ito hindi dahil naawa kami kay Jesusa, kung hindi dahil ito ang tingin namin na tama. Sana lang talaga ay pumayag rin si Ashley kahit sa huling pagkakataon. Arcos POV. Nang marinig ko ang nais niyang kainin ay talagang naghinala na ako na buntis siya. Kaya siya naghahanap ng kambal na kwek-kwek kung hindi siya buntis. Kinakabahan ako pero excited at the same time. Alam ng Panginoon kung paano ko hinihiling na mabuntis na siya. Sa totoo lang ay natakot talaga ako na baka maniwala siya kay Jesus at iwan niya ako. Pero nagpapasalamat ako dahil sa akin siya naniwala. Mahal na mahal ko si Maury. Kahit paminsan natatakot siya. Marami siyang kayang gawin na para bang hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya. At yon ang ikinakatakot ko nang umalis siyang bigla. Dahil hindi na niya ako kailangan, na hindi na niya ako mahal. Dahil alam ko na kaya niyang mabuhay na siya lang. Pero ang lahat ng pangamba ko ay napalitan ng saya dahil positive ang kinalabasan ng check-up namin. Congrats Gov, tatay ka na ulit, nakangising sabi sa akin ng kaibigan ko. Pasensya ka na sa, okay lang, mainitin talagang ulo ng mga buntis, kaya good luck sa'yo. Dahil kapag tinopak yung misis mo na bagets ay may hirapan ka talagang suyuin yan. Mabuti na lang at hindi pa yan malala ngayon, natatawang sabi niya sa akin. Sige na, alis na ako. Thank you ulit. Text mo na lang sa akin ang mga kailangan kong malaman. Sabi ko sa kanya. Okay, puntahan mo na doon at baka lalo pang magselos sa akin. Ang ganda ko kasi kaya mas magandang mahal ko. Kaya wag kang feeling. Sige na, alis na ako. Sabi ko sa kanya at pinuntahan ko na si Maury. Alam ko na natatakot siya, lalo na't bata pa siya. Pero hindi ako nagsisisi na nabuntis ko siya. Nagkakaedad na ako at kailangan ko na talagang humabol. Mahal ko si Maury at wala na akong ibang mamahalin pa kung hindi siya lang. Sa kanya ko gustong tuparin ang buhay na pangarap ko. Simula ngayon ay hindi na ako matatakot na sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kung gaano ko ba siya kamahal. Dahil para sa akin ay sila ni Ashley ang buhay ko. At noong sinabi ko sa kanya na kaya kong bitawan ng lahat ay seryoso ako. Kung kinakailangan umalis ako sa mundong ginagalawan ko, ay gagawin ko kung sakaling hilingin niya sa akin. Alam ko namang matapang siya at lihim siyang binabantayan ng mga tauhan ko, pero natatakot pa rin ako na baka kung anong mangyari sa kanila ni Ashley kapag wala ako sa tabi nila. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanilang dalawa. Sa kanilang tatlo kasama ng soon-to-be baby namin. Matagal pa naman ang eleksyon pero busy ng lahat
At busy rin si Mori sa university, lalo na't graduating siya. Sa akin sila nag-OJT kaya naman ayaw ko siyang mapagod, pero masyado siyang professional at ayaw niya akong lambingin. Pero okay lang dahil tama naman siya. Maaga akong gumising dahil may asikasuhin ako ngayon ng mga projects. Pero hindi na muna ako bumangon dahil pinagmamasdan ko na muna ang maamong mukha ng babaeng mahal ko. Sino bang mag-aakala na sa ganito kagandang mukha ay may nakakatakot na ugali? Napangiti na lang ako nang maalala ko ang orange na heart shape na sinasabi niya. Mabuti na lang at hindi niya ipinilit sa akin dahil hindi ko rin talaga alam kung saan ba ako kukuha ng ganon. Kahit na anong mangyari ay ikaw lang mahal ko. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Hindi kita bibigyan ng dahilan para iwan ako. Mahal na mahal kita, mahal ko. Kausap ko sa kanya kahit paalam ko na tulog siya. Hinalikan ko siya sa noo at sa labi bago ako bumangon. Good morning, Daddy! Masiglang bati sa akin ng anak ko. Good morning, sweetie. Ang aga mo ngayon, nakangiting sabi ko. Opo, Daddy, may gagawin po kami ngayon sa school. Kaya sasabay po ako sa iyo. Okay, sweetie, kumain na muna tayo ng breakfast. Sabi ko sa kanya. Si Mommy po, your mom is tired, sweetie. Lumabas kami kagabi dahil nagsisimula ng cravings niya. Kaya hayaan na lang natin siyang matulog. Sabi ko sa kanya. Really, Daddy? Sana hindi ka niya hanapan ng mga weird na food dahil baka po biglang maging white ang hair mo. Natatawa na sabi niya. Sweetie, nagmana ka ba sa mommy mo? Inaasar mo na rin ako, sabi ko sa kanya. Joke lang po, Daddy. I love you po, malambing na sabi niya sa akin. I love you too, sweetie. Sige na, kumain na tayo, sabi ko sa kanya. Okay po, Daddy. Sabay kaming kumain at bago kami umalis ay sinabi ko kay Manang na hayaan na lang muna si Moring matulog. Dahil alam ko naman na may alarm ito, kaya magigising din ito mamaya. Alam ko na pagod siya sa ginawa naming kagabi. Pagdating ko sa Capitol ay sinimulan ko na kaagad ang trabaho ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula sa kasambahay namin na nasa bahay si Jesus at kaaway nito si Mori. Dahil sa pagmamadali hindi ko na inalam ang ibang pangyayari. Ang unang pumasok sa isipan kong anak namin. Buntis siya at kailangan niyang mag-ingat sa baliw kong ex-wife. Habang nagmamaneho ako pa uwi ay pinipigilan ko sarili ko na sumabog sa galit. Talagang hindi siya natatakot sa akin. Sumugod na talaga siya sa bahay ko at nanggugulo. Mabuti na lang dahil wala si Ashley. Dahil kung nagkataon ay baka tapusin ko na lang siya. Nasaan si Mori? Tanong ko pagdating ko sa bahay. Nasa loob po, sagot sa akin ng guard. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at diretso sa dining area. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil okay lang siya. Napangiti naman ako sa sinabi niya na pinagtanggol niya si Manang. Lumabas ulit ako para balikan si Susa. Napangiti ako dahil bakit ko ba mag-aalala kay Mori? Ipinatulog lang naman niyang ex-wife ko. Etong sinasabi ko na nakakatakot siyang magalit. Ayaw ko na baka isang araw ako naman ang mapatulog niya. Pinatulog po ni Mori. Inisang suntok lang po. Kwento ng guard na halatang tuwang-tuwa. Pumasok ako sa loob at pumunta sa may garden. Kumuha ko ng isang baldeng tubig at binuhos ko to diretso kay Susa. What the heck? Ah! Sigaw ni Susa. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Arcus, you here? Thank you dahil umuwi ka na. Hindi ako umuwi para sa'yo. Sad ko sa kanya. Ako na nga sinaktan ng babae mo, tapos ganito pang gagawin mo sa akin. Sigaw niya sa akin. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo, kaya mas mabuting manahimik ka na lang. Dahil kapag ako talaga nabwisit na sa'yo, ay buburahin na lang kita sa mundong ito para matapos ng kahibangan mo. Gusto ko na mismo sabihin sa harapan niya para alam niya na hindi ako nagbibiro. Hindi niya ako iniintindi at akala niya hindi ko kayang gawin ang sinasabi ko. Tinatakot ko na pero parang wala lang sa kanya. Arcus, ano bang kailangan kong gawin para mawalang galit mo sa akin? Para hayaan mo ko na makasama kong anak ko? Umiyak na tanong niya sa akin. Ang anak mo? Ina palang tawag mo sa sarili mo. Sana naisip mo yan bago mo saktan ang anak ko. Si Ashley ang makakapagsabi kung gusto ko pa niyang maging ina. Galit ako. Kaya pa niyang sabihin ang salita na yon? Sinasabi niya na isa siyang ina pero hindi niya kayang gampanan ang pagiging isang ina. Sinaktan niyang anak namin. Ninamay niya sa kahibangan niya. At ngayon sisisihin niya si Mori na nilalasan itong utak ng anak ko. Kung alam lang niya kung gaano kamahal ni Mori ang anak namin, ay hindi niya ito sasabihin. Nagulat ako sa biglaang pagdating ni Mori at silang dalawa na ang nagbabangayan. Ako naman ay pinapakalma lang ang mahal ko
Lalo na buntis siya at hindi siya pwedeng ma-stress. Lumuhod sa harap ko si Jesus at nakiusap. Wala naman akong awa na nararamdaman para sa kanya, pero naisip ko na hayaan siyang makausap ang anak ko. Pero isang huling chance na ito para sa kanya. Tinatanong ako ni Mori kung sigurado ba ako. Sa totoo lang hindi rin ako sure, pero susubukan kong kausapin ang anak ko. At kung ayaw niya talaga, hindi ko naman siya pipilitin. Ang nararamdaman pa rin ng anak ko ang mahalaga para sa akin. Gusto ko lang rin bigyan ng pagkakataong mag-usap silang dalawa ng mommy niya. Alam ko na tinatablan na si Jesusa. Alam ko na nasasaktan na siya ngayon sa pagkawala sa kanya ng anak namin. Dahil siya ang dating nag-aalaga sa anak namin at nakita ko naman kung paano siya mag-alaga. Kung paano niya mahalin ang anak namin. Ngayon ang sinasabi niya sa akin na mahal niya ako ay baliwala na ito sa akin. Siguro maniniwala ako kung sinabi niya ito sa akin 3 years ago. Aaminin ko na kahit hiwalay na kami noon ay mahal ko pa rin siya. Pero nagbago to. Nagising ako isang araw na nawala na at napalitan niya ito. Dahil may nagbago sa akin, na sa tuwing naalala ko ay napapangiti na lang ako. Tama lang pala na naghintay ako. Sad ko sa sarili habang inaalala ang nangyari sa akin 3 years ago.